What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys, what's up? Welcome back dito sa ating channel, Koro NFT nga pala. And for today, yung video natin is all about another airdrop opportunity. So, ang pangalan ng project is si Chroma. So, si Chroma, isa siyang layer 2 kay Ethereum. And nag-utilize siya ng ZK EVM as you can see dito sa kanilang Twitter bio. And recently guys, nag-release sila ng Galaxy campaign. So, dito natin i-base yung mga gagawin natin today. And kapag nakita nyo yung document na to, makikita natin na meron silang airdrop. And guys, as you can see, kapag sinerch mo dito sa article na to na airdrop na word, ayan, as you can see, sinerch ko siya. Merong section dito na community airdrop. So may allocation siya na 7% na KRO. And then sino nga ba yung mga qualified sa kanilang airdrop? So actively contributed as a builder. So mga builder dyan under kay Chroma. And then next is yung actively contributed as an user. So siguro yung mga user, so tayo yun, yung mga gagawa ng mga Galaxy campaign and mag-interact dun sa mismong Chroma network. And then actively contributed as a community member. So I think ito yung mga active sa Discord. So if ever may mga time kayo, maging active din kayo konti sa Discord kasi baka may mga roles silang ibigay or may mga something na surprise sa mga active dun sa mismong community nila. So lastly guys, meron din silang airdrop allocation for Wemix community. So if meron kang hawak na Wemix, I suggest na i-stake mo na lang yung mismong Wemix mo dito kay KRO. So going back dito sa kanilang Galaxy campaign, papakita ko lang sa inyo kasi ginawa ko na iba dito last time. Pero ang ginawa ko lang is yung mga hindi transaction. So mga retweet, follow, yan, yung mga ginawa ko talaga. So itong mga mismong transaction, katulad ng bridge, yung palang mga gagawin natin today. So hanggang dulo guys, chinek ko yan hanggang phase 9. So iba dyan is sobrang dali lang. And hindi ko pa kiniklaim kasi gusto ko siyang i-claim ng isang claiman lang. And iba dito guys, baka hindi natin matapos kasi meron dito is kailangan mag-bridge. I mean, kailangan mong mag-provide ng liquidity for 3 days. Ito as you can see, add LP positions within 3 days. So ito yung mismong guide natin na nilist ko. And nilagay ko lang sa description to. Tapos may mga nilagay akong note dyan. So habang ginagawa natin to, explain ko naman siya sa inyo isa-isa. So unang-una, ano bang gagawin natin? So ang gagawin natin is add natin si Chroma Network sa ating network list kay MetaMask. So as you can see, nagligay ako dito ng link ni chainlist.org. So pagpunta mo kay chainlist.org, search mo lang si Chroma or click mo na yung link na nilagay ko and then click mo lang to add to MetaMask tapos confirm mo tapos ma-add na siya sa iyong MetaMask. So after nyan guys is mag-bridge tayo gamit yung kanilang native bridge. So any amount yan nakalagay ETH from ETH mainnet papunta kay Chroma Network. So check natin to guys yung una. So gagawin natin to, mag-bridge na tayo from ETH network. As you can see, meron ako nakahandang Ethereum dito. Ayan, 0.0769. So guys, ito yung mismong interface ng kanilang native bridge. As you can see, ito na Ethereum ko. So click ko to and then lagay ako ng amount 0.072. And then guys, bago nga pa kayo mag-bridge dito or mag-interact dito sa mga bridge lalo na kay Ethereum mainnet kapag may gagamitin kayo, check nyo muna itong Gwei dito sa gas tracker. So make sure nyo na mababa yung Gwei during yung magta-transact kayo. Ayan, as you can see, nag-10 yung sa akin right now. So minsan kasi umabot siya ng 48. So nung mga nakaraan yung umabot pa siya ng 100 plus. Pero lately medyo baba na siya. So 55 mataas yan guys. 30 mataas pa yan para sa akin. 20 mataas pa rin. So naantay ko talagang bumaba. And ayun nga, ang maganda is mga umaga hanggang tanghali sa atin. Mababa yung Gwei kasi konti lang yung gumagamit ng Ethereum. And as you can see, 10 lang yung Gwei natin and mababa lang yung gas fee natin na babayaran compared sa kapag mataas yung Gwei. So click natin to, move your funds to Chroma para mag-start na tayo ng bridging. Ayan, as you can see, 2 USDT lang yung ating babayaran or worth ETH is 2 USDT. So yun guys, in progress na yung ating bridging. So wait natin ito matapos. And as you can see guys, may nakalagay dito, deposit request successful. So there are less than 13 minutes left until the deposit is completed. So pwede siya confirm pero ako hintayin ko muna siya. Then proceed muna tayo sa ating next step. So hintayin natin ito guys matapos pero checkan ko na yan. So next natin is mag-bridge ulit tayo. So this time naman gagamitin natin si Owl2 Finance. So anong nakalagay naman dito is ETH, USDC or USDT. So kahit ano dito sa tatlo na to. Tapos from any chain papunta kay Chroma. So nilagay ko naman sa akin dito kasi may funds ako sa BSC na USDT. So ang bibridge ko na lang is USDT sa BSC papunta kay Chroma. So nandito na tayo sa website ni Owl2 Finance and naka-bridge section.
So yan, BSC papuntang Chroma to, tapos USDT. So max ko lang to. So ang bibridge ko is 107 talaga. So 106 lang yung mabibridge. So may fee siya na onte, no. So click ko yung send, and then syempre may gas fee tayong babayaran dito kay BSC. So confirm and send lang natin yan. And as you can see, merong 1.5 USDT na babayaran na fee. And then may gas fee tayo onte. So bukod dun. So konting-konti lang naman. So wait natin tumatapos ng mga bridging natin. And guys, as you can see, completed na yung bridge natin dito kay Auto Finance. And pwede natin siyang i-view sa Explorer ng each blockchain, no? Pero dapat hintayin pa rin natin tong kay mismong Chroma na native bridge na ETH, kasi ang gamit na pang gas fee kay Chroma is Ethereum or ETH. So dapat hintayin natin siya kasi hindi tayo makagalaw kay Chroma hanggat wala tayong pang gas fee doon. So going back dito sa ating steps, so tapos na natin tong pag-bridge din gamit si Auto Finance. And then kapag chinek nyo yung ating MetaMask, as you can see, ayan, pumasok na yung ETH natin gamit mismo yung native bridge ni Chroma. So after nyan, ready na tayo for our next step, which is kay Izumi Finance. Ang gagawin natin is mag-swap tayo ng any amount ng asset using Chroma, and then magpo-provide tayo ng liquidity for at least 3 days. So ako nilagay ko dyan is $10 yung total na i-add ko ng liquidity, pero kayo nang bahala kung magkano. Basta i-hold nyo siya ng 3 days. So ayan, as you can see, nandito tayo kay Izumi Finance. Ang gagawin ko is mag-swap ako ng Ethereum papuntang USDT. Pero kahit ano naman yung gawin yung swapping dyan, so kayong bahala. So ito yung swap ko, so click ko lang yung swap. Then magbayad ako ng konting gas fee lang naman. So after nyan, success na tayo, and then makikita nyo nabawasan ng Ethereum natin. And then nadagdagan na yung mismong USDT natin. So going back dito sa ating steps, pwede nating check to. Then balik tayo doon kasi magpo-provide naman tayo ng liquidity. And as you can see, pagka nandito kayo sa liquidity page ni Izumi Finance, and then syempre dapat naka-Chroma network kayo. So play nyo si Chroma. Ayan. Ang gagawin nyo is magpo-provide kayo ng liquidity. So check nyo tong add liquidity. Tapos ako guys, ang ipoprovide ko is ETH plus USDT na pair. So ang lalagay nyo dito is, sa akin nilagay ko is 0.3% yung fee. Tapos yung lagay ko dito is 5. So dito pala sa baba, 5 USDT. Tapos automatic maglalagay siya ng Ethereum kung ilan yung partner niya. So yan, as you can see, around nasa $10.4 yung total ko. And then guys, ito nilalagay ko is ito, parang wide yung pinipili ko para mas parang flexible siya. So next nito is click natin yung approve USDT. After nyan, pwede tayo mag-create or mag-add ng liquidity. And as you can see, yung total nyan is around $10. Ayan, ang natin is 11 cents lang yung mismong gas fee natin sa pag-add ng liquidity. Ayan. So after yan, nakapag-add na tayo ng liquidity, successful na tayo. So pwede natin siya i-check, I think. So wait lang natin mag-load to. Dapat lalabas dito yung position mo. Ayan, as you can see, lumabas yung position natin. So total na liquidity is $10 yung total. So after nyan, gagawin natin tong next 3 steps natin, which is kay Hypermarket, kay Crew Social, tsaka kay Chroman's Domains. So pagpunta nyo dito kay Hypermarket, ito yung mismong UI nila or user interface, and then kukonect na yung wallet nyo, and then dapat naka under Chroma network kayo. So kayo nang bahala kung ano yung i-mint nyo dito, or I mean yung ibibilin yung NFT. So kung bibilin ko is itong Chroma Genesis NFT. So right now, ang floor price niya lang is 2.3 USDT. So mamili ka lang ng kahit ano. So check natin yung items nila, no. And as you can see, ang pinakamababa is 0.001 USD. Or I mean ETH. So click natin yung buy now. So not enough WETH. So not sure kung bakit tayo. So try natin muna mag swap kay Izumi Finance. Dahil hindi tayo makabili nitong NFT nila kasi kailangan is WETH token. So iba pa yun sa Ethereum mismo or ETH. So ginawa ko, nag-swap ako ng USDT ko kanina dito kay Izumi Finance papuntang WETH token. So iba yan sa ETH, no guys. So balik tayo. So dapat mabibili na natin to kasi meron tayong WETH token. So nabawasan ng USDT natin. Then click natin itong buy now. And as you can see, parang accept na siya, no? So hingi siya ng gas fee. So hingi muna siya ng spending cap sa ating WETH. So click ko lang yung max. Then next, then approve. After nyan, click natin itong buy now. So try natin. So failed to purchase. So I think may problem mismo kay Hypermarket. So siguro balikan natin si Hypermarket kasi ayaw talaga niya matapos. So try ulit natin refresh and then buy now. So ayaw talaga guys. So hintayin talaga natin siya dapat matapos. Skip natin si Hypermarket kasi may problem pa sila. Then proceed tayo kay crew.social. So kung ito yung kanilang website. So first time ko pa lang ito i-visit. So try natin. So click natin yung sign in. Then yan, kailangan mo ng Twitter. So parang ano pala ito, social 5 pala itong si crew.social. Yan, so after nyan, create my crew.
So, try natin create my crew, personal crew. Ayan, no wallet link. Ayan, link wallet. So, link natin yung wallet natin. MetaMask. Ayan, click natin to. Ayan. Kukonect natin yung ating wallet na may funds sa crew. Ayan. So, after nyan, sign tayo. So, bibili tayo ng key dito. So, try natin explore kung paano bumili ng key. Ayan, so kasi merong gas fee na babayaran upon signing in dito. So, 0.36. So, as you can see, medyo matagal siya mag-loading and then after nyan, lalabas to. So, maglalagay lang kayo ng picture nyo. Tapos ito, autofill na to based dun sa mismong ano nyo. So, yan, nag-cancel siya, no? So, click natin ulit yung profile. Ayan, as you can see, ito yung profile ko mismo. So, try natin maghanap ng key kasi yun yung kailangan nating bilhin. So, hanap tayo, key held. So, wala pa ako. Hanap tayo dito sa... Ito, try natin dito check. So, trending, top, new. Doon tayo sa new kasi doon sa new mura lang siya. Ayan, as you can see, sobrang mura ng Ethereum or babayaran mo. So, ito na lang siya, guys. Ito na lang bilhin natin. So, buy. So, your balance. So, wala pa ata akong balance, guys. So, punta tayo sa profile. Then, try natin portfolio value claim fee. So, claim fee. Ano tong claim fee? So, buy. Pwede natin buy yung sarili nating key to price. So, try natin i-buy. So, check natin kung kukuha siya ng gas fee sa akin mismo or kailangan pa niya mismong gas fee sa loob. I think ayaw. So, kailangan ata mag-deposit muna tayo dito. So, settings, link wallet, so, my cruise. So, hanapin natin. So, hindi naman tayo nakabili, guys. Diba? Contract interaction. So, hanapin natin, guys, kung paano bumili or mag-deposit. So, guys, ang gagawin ko na lang is binili ko yung sarili kong key. So, pumunta ako sa profile ko and then click ko yung buy. So, minsan hindi siya kumakagat. So, try nyo lang siya ulit. So, hindi pala kailangan mag-deposit. So, interaction siya between doon sa mismong wallet mo at doon sa mismong website nila. So, confirm natin yan. So, no need to deposit. Kaya para hindi ko makita yung mismong deposit nila. So, hindi lang talaga kumakagat yung pag-buy kanina. So, click nyo lang siya ng click hanggang sa kumagat siya and lumabas yung unapproved na transaction and then approve nyo siya para magbayad kayo ng konting gas fee plus yung mismong fee ng key. And as you can see, natapos na yung activity natin or contract interaction. So, dito sa website, medyo matagal siya mag-load din. So, wait lang natin siya matapos. And as you can see, meron tayong notice na key purchase successful. So, punta tayo sa crew page natin. So, dapat dalawa na yung mismong hold natin na mismong key natin. So, profile. So, ayan. Holding key is dalawa. Kasi dalawa na yung hold ko nito. So, kaya ito lang yung lumalabas sa akin sa holding keys. Kasi ito yung mismong key ko. Tapos, ito rin yung binili ko. Pero at least, nagawa natin yung mismong goal natin na bumili ng key. So, tapos na natin yan. Proceed tayo sa ating next step which is kay Chroma Name Service. And as you can see, nandito tayo kay Chroma Name Service. So, mag-search lang kayo dyan ng gusto yung username. So, ako, Coro NFT. Then, click ko yung search. And then, syempre, available siya. Yan. Available. So, click mo yung available. Tapos, 1 year lang yung registration na gagawin natin. And then, ang total is 6 USDT or I mean 6 US dollars worth ng Ethereum yung babayaran natin. So, click natin to request to register with ETH. So, waiting. So, wait natin yung transaction. Tapos, confirm natin siya. And as you can see, ang total na babayaran natin is 7 US dollars worth ng Ethereum. So, make sure na meron kayo pang gas fee, guys. And at the same time, pambayad ng mga fees. So, and as you can see, meron tayo, successful registered. So, try natin i-click yung my profile para makita natin. So, yan. Pagpunta mo dito sa my profile, select ka ng domain. Ito, coronft.chroma. Then, save mo. Siyempre, ata may babayaran kang gas fee. So, para ma-save yung mismong domain mo, so yun yung mismong magamit mong domain name dito kay Chroma Network. So, after nyan, wait natin interaction ulit and contract interaction. And tapos na siya, guys. Na-save na natin. So, try natin refresh, no? So, dapat lalabas dito, hindi na yung wallet ko. Ayan, as you can see, ang lumabas na is yung mismong username natin na coronft.chroma. So, going back dito sa ating step, as you can see, itong si hypermarket, in-skip natin. So, hindi ko siya i-check para mabalikan ko siya. Then, si crew social, nagawa natin siya. Tapos, si domain name. So, nagawa natin niya. And then, naset natin yung primary domain name natin. So, next natin is all about kay Wemix, no? So, gagamit tayo ng Wemix dito. And then, papunta kay Chroma. So, una natin gagawin is search natin si Chroma or I mean si Wemix sa chainlist.org para ma-add natin siya sa ating network list kay MetaMask. And then, mag-transfer tayo ng at least 10 Wemix, no? So, requirement yan. So, at least 10 Wemix. From Wemix 3.0 network papunta kay Chroma. Then, syempre guys, yung Wemix makuha mo yan sa mga CX like Mexi. Pero ako guys, kay BingX ako bumili kasi hindi ako makalagin sa Mexi kanina. And then, after nyan, dahil after mo i-transfer yung mismong Wemix mo mula kay Wemix 3.0 papunta kay Chroma, meron ka makukuha ang Wemix.e. So, yun yung i-stake natin. So, pakita ko sa inyo yung process. So, una, ito nga, i-add natin to. So, na-add ko na siya sa akin. So, mag-switch na lang ako ng network.
So, dito, type natin Wemix 3.0. Ayan. And then guys, as you can see, meron na ako na hold na Wemix kasi bumili na ako kanina. So, after nyan, magpuproceed na ako sa ating next step, which is yung magta-transfer tayo ng Wemix mula kay Wemix 3.0 papunta kay Chroma. So, as you can see, ito yung max ko. So, ima-max ko yan kasi gusto ko i-transfer lahat mula Wemix 3.0 papunta kay Chroma. And then, click natin itong agree. And then, click natin yung send. So, ayun nyo guys, mag-max kasi nga pala, baka wala tayo matitirang pang gas fee dito mismo kay Wemix. So, bawasan natin, gawin natin 82. Ayan, so, try natin kung gagana na siya. Kung sapat na ba yung pang gas fee. Ayan, as you can see, sapat na siya. So, click natin yung confirm. So, hindi pala pwedeng sobrang max kasi nga, kailangan mo ng pang gas fee mismo kay Wemix. And as you can see, tapos na siya. So, transaction complete, nabawasan na. So, try natin punta sa mismong staking. And guys, as you can see, total send, ito yung send natin. And then, yung marireceive ko is 79.92. Tapos, may Ethereum. So, not sure kung ano to. Or, ito ata equivalent ng fees natin. Tapos, ito, Wemix transaction, nag-go through na siya. And then, kay Chroma, nag-wait pa tayo in progress pa. So, hintayin natin ito matapos bago tayo mag-proceed sa ating next step. So, guys, as you can see, natapos na yung mismong Chroma transaction natin. Meron na siya dito sa Explorer. So, pag click nyo yan, mapupunta kayo sa Block Explorer ni Chroma. Tapos nandyan yung details ng pagpasa nyo ng Wemix token. And then going back dito kay Wemix na Chroma na website, meron tayong nakuhang 10 WCP. So hindi ko sure kung para saan to, no? So punta tayo sa ating next step, which is yung staking. So after nyan guys, ito yung mismong staking page nila. So ang gagawin natin is mag-switch tayo papunta kay Chroma. So switch to Chroma tayo. Ayan, switch network. And then, kayo nang bahala guys kung ilan yung i-stake nyo. Ako guys, ang stake ko dito is 25 Wemix or around para mga 60 USDT yan. Worth ng Wemix token. So, kayo bahala kasi ako, bala ko siya i-hold muna dito, no? So, hindi ko siya gagalawin kasi meron siyang airdrop. Kagaya ng binanggit. So, kagaya ng binanggit ko kanina, si Chroma is merong allocation sa mga Wemix stakers na airdrop. So, and as you can see, exchange natin siya. So, after natin approve, exchange natin siya. So, may receive tayong token na stwemix.e. So, and click natin yung OK. So, as you can see, nabawasan na yung mismong Wemix na hold ko. And then, pag pumunta ka dito, syempre, dapat nandito na yung in-stake mo. Ayan, as you can see, wemix.e magiging stwemix.e pag in-stake mo siya. And then, pwede mo siyang ipapalit agad or i-withdraw. So, ako hindi ko siya gagalawin. As you can see, yan, $62 yung mismong worth ng in-stake ko na Wemix. So, going back dito sa ating steps. So, natapos na natin itong steps na to all about kay Wemix. And then, nakapag-stake na tayo. So, any amount to guys, paalala ko lang. So, next natin is kay LogX. So, magte-trade tayo ng worth at least 100 USDT dollars na volume. So, volume lang yan guys. For example, meron kang 20 USDT. Pwede mo siyang port ulit na i-trade hanggang sa makabuo ka ng volume na 100 USDT. Tapos, hold at least maglalagay tayo ng liquidity na worth $10 US. So, gawin natin to. So, guys, as you can see, ito na yung platform ni LogX. And then, as you can see, kailangan dito is USDC. So, wala tayong USDC. So, ang ginawa ko, pumunta muna ako kay Izumi Finance. And then, nag-transfer ako ng USDT papuntang USDC. So, once na-complete nyo yan, nandito na sa ating MetaMask yan. As you can see, wala na akong USDT. Naging USDC na siya. So, balik tayo dito kay LogX. So, ang gagawin natin is, kailangan natin makapag-trade ng worth 100 USDC na volume. So, ang ginagawa ko dyan is mapiliin nyo lang is si BTC para mas less volatile. Tapos kayong bahala kung talagang siseryosohin nyo yung trading. Ako kasi hindi. So, gagawin ko lang, mag-open ako ng position and then i-close ko lang siya ulit. So, ang gawin natin dito is 100. Ayan, as you can see. So, ilong natin or short. So, kayong bahala. So, try natin short. Ayan, approve USDC muna tayo. So, approve natin siya and then lagay ko unlimited. So, unlimited na lagay ko guys, pero kayong bahala. Ako sa unlimited ko para yung mga next transaction ko is hindi na nila kailangang approve. Basta hindi ako magli-leave ng USDC dito kay Chroma para hindi magalaw kunyari ni LogX in case na mahackman sila. So, after natin ma-approve, ayan, maglalagay na tayong position. So, kayong bahala. So, ako mag-short ako ng 100 USDC. So, click natin yung short. Tapos, may babayaran tayong gas fee. As you can see, medyo mataas yung gas fee dito sa platform nila. So, confirm natin. So, buti na lang naka 100 agad ako na volume. So, try natin tong intayin. As you can see, nandito na siya. Position natin. So, requested siya, no? So, hindi ko sure kung meron ba ditong market order. So, naka-market naman ako. Ayan, naka-market order ako. So, dapat mafe-fill siya agad. So, wait nating matapos.
Ayan, status, you failed to fetch. Ayan, as you can see, nandito yung position natin. So, ang gagawin ko lang, i-close ko lang siya ulit. Ayan, close natin. And then, enter amount, max natin to. And then, confirm. Hindi ko sure guys kung kasama na ba yung pag-close nito sa volume natin. So, try nating i-check mamaya sa Galax kung pasok na siya. Or kailangan pa natin magdagdag para maging 100 US DC yung mismong trading volume natin dito kay LogX. And as you can see, nandito tayo sa Galax ni Chroma. And then, natapos na natin yung 100 USDC na volume kay LogX. So, pwede siya mag-ano ka lang ng at least 60. So, maglagay ka ng position ng 60. Pag inopen mo siya and then close, considered as 120 USDC na volume na siya. So, next, mag-add tayo ng liquidity. So, pagpunta mo dito, punta ka dito sa baba. So, buy tayo ng LLP nila. So, at least 10 daw, no? So, ang gawin natin, sobrahan natin, gawin natin 15. And so, makakuha ka ng 15 LLP and then, approve muna natin yung USDC. So, guys, ang lalagay ko lang dito is 15 lang din. So, kung ilan yung mismo ipapalit ko. And then, approve natin. And then, guys, after natin siya i-approve, ayan, buy na tayo ng LLP. So, syempre, may konting gas fee lang ulit. So, ang masakit lang naman ng gas fee is yung kanina. So, ito rin, guys, medyo masakit. So, kay LogX, medyo masakit yung gas fee. So, maganda kayo ng at least mga siguro 10 para sure or 5 na pang gas fee. I mean 5 worth ng Ethereum. 5 SDC worth. Pero yun nga, ako kasi talagang sinusobran ko yung funds ko dito kasi mahirap magkulang. So sayang yung mga fees natin kapag nagkukulang tayo. Ayan guys, as you can see, meron tayong LLP na 15. Tapos X natin yan. Then next natin gagawin is stake natin siya. So para makapag-provide tayo. So 100% natin yan. And then approve natin siya. And then, after natin approve, syempre, stake na natin yung LLP natin. And then, yun nga, may gas fee na naman tayong babayaran. And then, yan guys, pagka nirefresh nyo siya, lalabas na siya yung stake balance nyo na LLP, nandito na siya. So, mapoprovide na natin siya. So, tapos na natin tong quest na to, proceed tayo sa ating next steps. So, for our next step, nandito tayo kay sheepfarm.io. So, pagpunta nyo dito, may kiklik kayong download. So, para mag-update yung mismong website nila. Then, after nyan, kukonect natin yung ating MetaMask wallet. Kukonect lang tayo. So, after nyan, may magpo-prompt na mga news. So, pwede nating X yan. Or kung gusto nyo basahin, okay lang naman. So, parang game kasi to. Tapos, ang gagawin lang natin, ang kailangan natin magawa is mag-login tayo. So, antayin natin siya mag-loading. So, hanapin natin yung, ito, free. So, hindi ko sure kung ito yung mismong parang daily login. So, daily lock. So, hindi natin sure. So, hanapin natin kung paano siya gumagana. So, hanapin natin yung daily login. So, X natin to. Are you sure you want to leave this page? So, check natin. So, pag login nyo sa game, ito yung mismong game nila. So, medyo maganda yung UI, no? So, medyo impressive siya para sa akin. So, after nyan, punta ka, mag-explore ka dito. So, ito yung profile mo. So, ibahin mo yung username mo. So, optional naman siya. Pwede mo siyang hindi ibahin. So, talagang main goal lang natin dito is mag-daily login. So, click natin to. Then, punta ka sa missions. Tapos, click mo tong login to the game. So, claim natin to. Or pwede naman yung claim all kanina sa baba. So, may weekly rin siya. So, kayong bahala kung gusto nyo tong laruin kasi parang nakakatuwa naman siya laruin. So, kasi meron pa tayong parang alaga dito. Ayan. Then, pwede ka mag-edit. Pwede mo edit to. Ayan. Pwede mo atang i-move. So, hindi ko sure. Hindi ko pa natatry. So, X ulit natin. So, meron siyang yung challenges. Ayan. So, pwede natin tong i-click din tong login to the game. So, claim, complete. So, try natin X. So, wala na. Achievement. So, kayo nang bahala kung gusto nyo explore. Basta, ang pinakamahalagang unang gagawin natin dito is yung challenges tsaka mission na log into the game. So, after nyan, siguro mag-update yung Galax, no? So, yung API nila is mag-update pa. Tapos, after nun, makakomplete nyo na yung mismong quest. So, guys, ito si Motodex. So, pagpunta mo dito, magkoconnect ka lang ng wallet mo. Tapos, proceed anyway mo lang kasi may hiningi sila or kailangan mo daw ng Ethereum na at least 0.06 para makapag-proceed. So, proceed anyway mo lang siya para mag-proceed ka and then try mo mag-buy. Pero sa akin kasi guys, ayaw siya mag-buy. So, pending tapos nag-X siya. Not sure kung mahal talaga siya. Pero, nung chinek ko kasi siya dun sa mismong hypermarket nila, no? So, pwede ka dun bumili ng mismong Motodex na NFT kasi dito kay Motodex na quest, ang kailangan mo lang naman talaga is bumili ng kanilang NFT. So, yan guys, as you can see, ito yung hypermarket tapos ito yung Motodex NFT. So, kapag bumili ka dito or bumili ka nito, so, meron kang dalawang quest na matatapos. Yung kay hypermarket, which is magbabuy or sell ka ng NFT. And then, kay Motodex, which is yung bibili ka ng NFT nila. And unfortunately, medyo buggy si hypermarket and hindi siya gumagana right now. So, as you can see, pagka nag-try ako mag-buy,
So, hindi siya gumagana. Ayan, failed to purchase. So, not sure kung ano mismong problem, no? So, as you can see, may mga sinearch ako dito, Motodex, ayan. Kasi kapag nag-search ka dito sa Discord ni Chroma, tapos under Chroma Quest Chat, makikita mo may mga problem talaga iba dyan. And then, kapag gusto mong bumili ng mismong NFT, try mo na lang bumili dito or maghanap nung nakalist dito. Pero kasi guys, hindi talaga makabili kahit trinay ko yung buy now. So, try natin refresh kasi baka nabili na to kaya ayaw. So, ayaw talaga. Click natin yung buy now. So, ayaw talaga. So, may skip natin tong mismong step na to. So, going back dito sa ating step. So, natapos na natin tong shipfarm.io. So, si Motodex, hindi pa natin siya tapos. And then, si Face Wallet, guys, I think optional na lang to kasi points lang yung makukuha mo dito. Tapos, ito yun, si Face Wallet. So, baka hindi ako gumawa. Not sure kasi kung paano malilink yung mismong wallet dito na gamit ko kay MetaMask. And then, upon trying, no, nag-try ako ng Google. Tapos, nakapag-create na siya ng wallet ko. Pero hindi ko sure kung paano siya makakonect sa mismong Galax campaign. Kasi as you can see, hindi naman ata nakakonect dito yung mismong Google natin. So, try nyo i-comment ko kung meron akong nagawang mali dito sa Face Wallet. Pero yun, as far as I know, walang way para makonect yung mismong email natin kay Galax campaign. So guys, i-check ko na lang to kasi nakapag-create naman talaga ako. Pero yun nga, hindi ko sure kung makakonect siya. So after nyan, ito na yung last natin. So ito yung mismong link ng Galax campaign nila. So naglagay ako ng note dyan. You must be able to finish these Galax campaigns once you have done all of the things listed above. And of course, the retweet, follow, and other tasks like visiting the website weren't included because it is pretty self-explanatory and very easy to do. So, hindi ko nilagay dito yung mga ibang quest guys. Yung mga katulad ng mga visit page, sali ka dun sa mismong Discord, like ka, mag-follow ka, mag-repost ka ng mga tweets kasi madali naman siya gawin. So, self-explanatory na siya. So, kayo nang bahala. So, try nating refresh to. Tapos, check natin kung ano yung mga natapos na nating mga quest. And then, yung mga hindi pa naglo-load talaga. So, more natin to. And as you can see, yung phase 1, tapos na natin to lahat yung phase 1. Phase 2, OGs. So, not sure kung ba't hindi pa to tapos. So, hindi pa siguro nag-update yung mismong API. Ito, no, as you can see, ayan, 2024-01-21. So, no 21 pa yung last update niya. So, hintayin natin siya mag-update. So, ito guys, 3 days. So, hindi pa talaga to mag-update. So, siguro may record siya. Dapat sa 26 sana mag-update siya ulit, no? Kasi guys, yung campaign na to ni Chroma, lahat to is mag-end sa 29. Kaya dapat magawa nyo na siya until 26. Kasi kapag ginawa nyo siya 26, 27, 28, 29, saktong 3 days siya. So, hindi ko nga sure kung aabot pa kayo pag ganun. So, ayan nga. So, hindi pa talaga matatapos tong quest na to. So, hintayin natin siya. So, kay phase 3, ito naman. So, try natin. Ito, hindi ko sure kung bakit ayaw ito matapos. Pero dapat tapos ko na tong dalawa na to. And as you can see. So, tapos naman na ata. So, medyo matagal lang ata mag-load yung mismong ibang task. Pero ito guys, yung kay hypermarket, hindi pa natin tapos yan. So, skip natin yan. Then, for phase 4 kay Wemix, dapat tapos na natin to lahat. Ayan. Ang di ko lang nagawa is itong refer friends. So, hindi ko na yan gagawin. Ayan, tapos na natin yan. Tapos, phase 5, tapos na natin to lahat. Ayan, phase 6, DeFi. So, nakapag-swap naman tayo. So, hindi pa rin nga siya updated. Tapos, LP position dito kay... So, check nga natin kung saan to. So, liquidity. So, dito rin siya kay Izumi Finance. So, same siya doon sa kanina. Tapos, ito, hindi ko na ito ginawa. Yung survey. So, next natin. So, kay LogX, liquidity. So, try natin, no? Kasi nakapag-add na tayo ng liquidity kanina. Ayan, nag-check na siya. Tapos, ito ulit yung swap and then add LP. So, mahalaga talaga yung yung swap kay Izumi Finance tsaka yung mag-add ka ng LP ng hold mo ng 3 days kasi ang daming Galax campaign na kasama siya. So sa phase 7 naman yung games natin, ang kulang ko lang is ito yung Get Motodex NFT kasi nga siya guys, nagbabag yung hypermarket, hindi makabili pati sa mismong Motodex website. Same with dito. So dalawa kasi guys kada Galax campaign. So yung isa 4 points, yung isa pang NFT. So try natin collect talaga lahat siya. Tapos dito, games, tapos na rin to sa 8. And then yung last yung 9. So tapos na to, puro visit lang naman to. And retweet and like. So yun guys, tama naman no. Ang ating pending na lang is yung Motodex NFT. Yung kay Izumi Finance, which is hindi pa nag-update. So hintayin natin mag-update yan para mabasa yung transaction natin. And then lastly, yung kay Hypermarket. Kasi nagloloko pa yung mismong website ng hypermarket. So yun, pagka nakabili ako yung hypermarket ng Motodex NFT, matatapos ko na to, tsaka yung kay Motodex NFT na quest. So sa others ko guys, parang paalala ko lang to. So follow nyo yung mismong Twitter nila. So ito yung mismong Twitter account nila, nililink ko para hindi kayo ma-scam. So may mga scam kasi na profile sa Twitter. So baka nyo ma-follow nyo, tapos mag-post siya ng mga phishing links. So make sure na naka-follow kayo sa legit na Chroma network na
Twitter account. And then next is yung blog ng Chroma. Nilagay ko rin para makita nyo yung mismong details about sa airdrop nila. So nilagay ko rin naman dito yung parang summary about sa airdrop. So check nyo na lang siya. So yun lang guys for Chroma Quest. So medyo mahaba yung mismong ano na to, no? And magastos medyo kasi nga mag-bridge ka ng mga funds. And if ever nagustuhan nyo yung mga gantong video, no, mag-like kayo and then mag-comment na rin kayo. If ever mga clarifications kayo, mga questions, pwede nyo akong PM sa TikTok and Facebook. And syempre, pwede nyo rin kayo mag-comment dito sa ating comment section. Yun lang guys, and see you sa ating next video.